Alright, so magandang hapon po sa ating lahat. Agahan po natin ulit ang ating daily words of encouragement sa hapong ito. Nandito pa rin po kami sa Baguio City until tomorrow dahil po sa Pastors and Preachers Wives Conference at umatid po yung aking asawa at ako po ay nagbabantay sa aming anak dito po sa Baguio. And salamat sa Panginoon through live or online na pwede pa rin po tayong mag-keep in touch sa Panginoon through our daily words of encouragement. Gusto ko pong basahin ang ating text. Manalangin po muna tayo bago ko basahin ang aming text verse. Dakilang Diyos, salamat po na meron kami muling daily words of encouragement. Bigyan niyo po kami ng wisdom at pangunawa sa aming pag-aaralan at ma-encourage po kami at matuto rin po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, sabi po ng Bible, "And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved. Every man for his sons and for his daughters, but David encouraged himself in the Lord his God." Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan po. But David encouraged himself in the Lord his God. So in-encourage niya po. Ang pangyayari po kasing ito, ang kasaysayan na ito ay, of course, si David ay man of war. Lagi po silang nakikigera sa labas ng kanilang sinasakupan. At isang araw dito sa Ziklag, so nandito yung asawa nila, mga Israelites, mga anak, at sila David po ay lumabas na nakipaggera sa outside Ziklag, And yung mga kalaban po nilang mga Amalekites ay they invaded the south of Ziklag, sabi ng Bible. Sa madaling sabi, napasok po yung lugar nila David dito sa Ziklag. At kinuha po nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila. At ni-burn po nila, yung sinunog po nila yung lugar nila. And then, nung pabalik po sila David from battle, nakita nila na bakit umuusok yung Ziklag. Dali-dali po silang pumunta at yun nga po, nasunog yung mga bahay nila, mga kagamitan po nila doon at na-capture pa yung mga asawa nila, tsaka yung mga anak, Kaya ang mga tao talagang umiyak po sila hanggang sabi ng Biblia na they had no power to weep. Oo, ang matindi pa nito ay they are thinking of stoning David. Gusto po nilang batuhin si David sapagkat nga po nawala, na-capture yung kanilang mga asawa at mga anak. So instead na i-encourage nila ang kanilang leader, imbes na tulungan nila yung kanilang leader, hindi gusto pa nilang batuhin yung kanilang leader hanggang sa mamatay. Kaya ang nangyari po, si David, napakagandang talata sa verse 6, "But David encouraged himself in the Lord his God." Nung mga panahon na wala nang mag-encourage sa kanya, yung panahon na siya na po ay nasa distress, sabi ng Biblia, yung panahon na iniwanan na siya ng kanyang mga pinagkakatiwalaan, At nung mga panahon na discourage siya, ay sabi ng Biblia, si David, he encouraged himself in the Lord his God. Lagi mong tatandaan, nasaan ka bang sitwasyon sa buhay mo ngayon? Ano man ang nangyayari sa iyong kalungkutan, ano man ang meron kang problema, ano man ang meron kang distress, frustration, ano man ang meron kang kabigatan sa kasalukuyan, tatandaan mo meron Diyos. Na pwede kang lalapitan, na pwedeng tumulong sa'yo, may Diyos na pwedeng mag-encourage sa'yo, may Diyos na pwede kang lapitan, na pwedeng tulungan ka at isolve anumang bagay na yan. Kaya napakaganda na matutunan po natin how to encourage ourselves in the Lord. Parang si David, di ba, nung wala na siyang malapitan, na mag-encourage sa kanya, magko-comfort sa kanya, sabi ng Biblia, he encouraged himself in the Lord his God. Siya mismo ang nag-encourage na kanyang sarili sa kanyang Panginoon. So, sabi nga nila, may kasabihan nga, no one can destroy you except yourself. No one can put you down except yourself. No one can
make you failure except yourself. No. Wala pong ibang sira, makaka-destroy sa atin kundi at sa ating sarili din po. Kaya pero lagi mong tatandaan, meron kang Diyos. Kaya you can encourage yourself. You can find strength with God. You can find power in God. You can find grace in God. Pwede po tayong makasumpong ng kalakasan at wisdom at kapangyarihan sa ating Panginoon. Upang sa ganun tayo po ay pwedeng bumangon, pwedeng tumayo, pwedeng maglakad, pwedeng tumakbo, pwedeng magpatuloy sa lakarin ng ating buhay as we take our journey in this life. Hindi naman po tayo tagalupa eh. Hindi naman po tayo permanente sa lupang ito. We are just pilgrims, sabi ng Bible. Ang ating permanenteng tahanan talaga po ay langit. As we take our journey, many discouragement comes in our race, many trials comes in us, marami pong pagsubok na darating sa ating buhay, maraming distresses, maraming talagang hindi magandang pangyayari sa atin. Maaring inaapi ka, maaring kinukuha yung ari-arian mo, maaring may masamang ginagawa sa'yo, di ba? May maraming nag-iisip ng hindi maganda sa'yo. Patandaan mo, you can encourage yourself in the Lord, our God. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng future. Ang Diyos ang pwedeng mag-direct sa atin. Ang Diyos ang pwedeng mag-protect sa atin. Ang Diyos ang pwedeng mag-guide sa atin para malayo po tayo sa kasamaan, sa disgrasya, sa temptation. Malayo po tayo sa anumang banta ng diablo. Kaya we can encourage ourselves in the Lord our God because God is alive. So yan po ang ating gusto ko lang i-share sa inyo ngayon. You can encourage yourself in the Lord our God because He is always alive. He is there to help you in times of needs, in times of trouble, in times of distresses. Alright? You don't need to kill yourself kagaya ng iba, nagpapakamatay. Yung iba nagbabackslide sa Panginoon. Yung iba ay talagang nawawala sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin kailangan mag-backslide, mawala sa kalooban ng Diyos, mawala sa church. Hindi po natin kailangan mag-suicide. Kailangan lang po nating lumapit sa Panginoon. Kailangan lang po nating magtiwala sa Kanya at magpatuloy. At andyan po lagi ang Panginoon. Alright? So tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa namin natutunan ngayon. It is true, Lord God, that we have a God that is alive, that is near in us, oh God, living in our lives, na pwede po kaming magpatulong sa Kanya all the time. That's why we can encourage ourselves in the Lord our God. Salamat po sa buhay ni David na naging example, Panginoon, sa pagkakataong ito. Noong mga panahon na na-distress na siya, people speak of stoning him, but he encouraged himself in the Lord. And same thing right now, until this day, oh God, that we have a God who can encourage us. Pagpalain niyo po lahat ng nakikinig, whether live or replay. Panginoon, bless niyo po ang kanilang family at ang mga pangangailangan po nila patuloy na intact po sila, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, so yan po ang ating daily words of encouragement ngayong hapon. At nandito pa rin po kami sa Baguio City. Umuulan, umaambon, malamig po. So bukas po ay uuwi na po kami. At ito po yung mga bahay sa tabi. Nag-transient po kami. At maulap po. Umambon po kanina pero parang uulan na naman. Alright? So see you po on the next episode ng ating daily words of encouragement. God bless us all. Magandang hapon.